hapis-hapis ang iyong tagna, punong babaylan. At ang bawat nilalang na nagnanais ng kalayaan ay patuloy na isisilang, patuloy na mabubuhay, patuloy na maninindigan sa buwan na ito at hindi mo ito mapipigilan! May iba pang anak na kinukupkup ni Pusana. Isa rin siyang bagali na katulad niya. Siya ang maaaring tagapagmana sa pagkapinuno ni Pusaka. Huwag mo kaming biguin. Alang-alang sa aking anak. Si Amaya hindi lamang isang babae. Isa din siyang mandirigma na aking makakatuwang laban sa mga umagaw sa aming buwan. Ibibigay ko sa inyo ang aking basbas upang kayo pumaruan sa kanyang kinaroroonan upang sunduin siya. Tinatanggap ko na ang inaalok mo sa akin. Ang maging pinuno ng banwang ito. Ikaw ang magtatanggal ng aking kahihiyan. Maraming salamat. Maraming salamat, Ama. Ilayo ninyo ang baliw na babaylan na ito sa tabi ng aking bana. Ano ang nangyayari? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising? Sapagkat ang dato ay lubang na pinsala, Hara. Kaya hirap na hirap ang kanyang dungan na labanan ng kanyang mga sugat. Ngunit ang aking bana ay may panagang na tulad ko. Kaya't ako'y lubos na nagtataka kung bakit siya nasaktan ng malupa. Sa halip na magtaka, dapat mong ipagpasalamat na dahil sa kanyang panagang ay buhay pa ang dayong yan. Kung hindi dahil sa panagang, hindi siya tatagal ng ganito. Ngunit ang lalaking yan ay hindi na manunumbalik sa kanyang dating sigla at lakas. Sapagkat siya ay pinarusahan na ni Angaway. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang naganap kanina. Tunay na kasumpa-sumpang ginawa niya sa puno babaylay. Huwag kang maingay at maaaring makarinig sa iyong pumapanig sa harap at ikay maparusahan. Kahit na, nagsasabi lamang akong totoo. Tunay na kasumpa-sumpang parusang pinagkaloob na sa makapangyarihan na babaylay. Lalo niyo ay kagugulat kung malalaman niyo na tulad ni Asinas ay patay na rin si Hara Lingayan. Ang mahal na Lingayan? Bakit? Anong naganap sa kanya? Siya ay una na ipinapaslang ni Hara Lamitan. Siya ay patagong itinapon doon sa kakahuyan. Batid ko ang lahat ng ito sapagkat nasaksihan ko ang lahat na naganap ng gabing iyon. Nakita ko na paslangin nila ang Hara tulad na pagpaslang nila sa punong babaylan. Sukat na ang ginagawa ni Hara Lamitan. Hindi na sa habang buhay. Ikaya niya tayong takutin. Panahon na upang labanan ng mga dayong pinuno na yan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapaniwalaan kung ano nangyayari kay Pulahan. Nadagli siyang maiisahan at madadaig ni Bagani. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa inyong bana, Hara. At sino nag-utos sa'yo na malungkot ka, Gadang? Huwag kang maghulat sa aking tinunan.
sapagkat batid mo kung gaano ko kinamumuhian si Pulahan. At kung inaakala ni Bagani na nagantihan niya ako dahil sa ginawa niya sa aking pana, nagkakamali siya. Sapagkat ako'y masayang-masaya ngayon. Dahil wala nang lakas ang aking pana upang ako ay takutin pa. At dahil sa kanya, wala na akong magiging kabakas pa. Sariling-sarili ko ang buot na ito. Apong. Mahal Hara. Bakit ka pumasok? Ano yung kailangan? Kailangan niyo malaman ang ginagawa ng mga sandig ni Pulahan. Kaya sumunod kayo sa akin. Bagani? Abram. Ang ginong hinahanap ay umalis kasama si Dalang at pumaroon sila sa banwang kinaroroonan daw ng babae na nangangalang Amaya upang sunduin ito. Hindi ko alam na sila ay umalis. Paumanin. At kung yung mamarapatin, nais ko sanang magkausap pa tayo. Wala akong nakikita na maaari natin pag-usapan, Ginoo. Paumanin. Bakit niyo siya inalabas sa kanyang silid? Saan niyo dadalhin ang aking bana? Kung tunay ngang hindi nagagaling pa ang datu, makatwiran lamang na ibalik namin siya sa aming banwa, kasama lahat naming mga mandirigma. Hara, hindi maaaring umalis ang mga tao ng datu pagkat lubhang mababawasan ang ating hukbong tanggulan. Hindi kayo maaaring umalis sa pood na ito. At hindi niyo maaaring dalhin ang aking bana. Sumusunod lamang kami sa inyo dahil sa aming datu. Ngunit kung siya ay hindi nagagaling pa, wala nang saysay ang pananatili namin dito. Kaya tayo na! Bakit kayo narito? At bakit may mga hawak kayong sandata? Wala kaming tangka sa inyo, mga tayo. Kung ipinagkaloob nyo ang kasumpa-sumpang hara na pumaslang sa aming punong babaylan at haralinganan, kamatayan kay Lamitan! Kamatayan! 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 Bakit mo naman tinalikuran muli ang Ginoo mula sa malayong pulo, Marikit? Sapagkat ako'y lubhang naaasiwa sa kanyang kakaibang pinapakitang pagtingin sa akin. Nangangahulugan lamang iyon na naiibigan ka ng Ginoo, Bai. Na hindi ko yun nais. Sapagkat isinumpa ko na ang aking sarili na ako'y hindi naiibig pa kahit na sinong lalaki. Ngunit si Ginoong Abram ay hindi pangkaraniwang lalaki, Bai. Pagkat katulad ni Ginoong Bagani, si Ginoong Abram ay tagapagmana ng kanyang amang Lakan. At sila ay lubhang makapangyarihan sa kanilang pulo. At paano mo naman nalaman ito, Bayang? Pagkat aking nang nakausap ang Ginoo. Kaya siya din ay aking ipinagtanong. At ito ang mga nalaman ko. Mga lapastangan kayo! Napakalakas ng inyong loob na magpakita ng kawalang galang sa inyong hara. Huwag niyo sila palalapitin sa akin. Sa halip ay parusahan sila ng kamatayan! Abuig! Kami ba ay susunod pa sa utos ng hara? Abweg, bilang atubang ng aking bana, ikaw ang may pinakamataas na tungkulan sa lahat ng sandig. At batid kong ikaw lamang ang makakapagpasya dahil hindi ito magagawa ni Pulahan. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Manatili kayo sa poon at ipinangangako ko na lahat ng inyong kailangan ay aking ipagkakaloob. Huwag kayong makinig sa kanya. Ipaubayan niyo na sa amin si Hara Lamitan. Hindi namin kailangan ng ano paman sa inyong hara. Kailangan lang namin bumalik ang dating kalusugan ng aming datu. Ngunit kung yun ay hindi na mangyayari, wala nang saysay ang pananatili namin rito. Kamatayan kay Lamitan! Kamatayan! 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 Kung sino man ang mapapangasawa ng Ginoo, ay hindi na magkukulang sa buhay. Pagkat kanyang matatamasa ang higit na kaalwahan at kapangyarihan. Kaya, bakit mo pakakawalan ng ganong Ginoo kung siya ang inyong magiging daan upang makatulong na mapalaya ang ating puod? Malipayong gabi sa inyo, Ginoo. Mahayang gabi. Salamat at naaalala niyo pa ako. Kami di madaling lumimot, lalo't ikay amin nang nakasama sa aming banwa.
Sino sila, Ginoo? Sila ay kabilang sa banwang kumupkup kay Amaya. Kung gayo'y kinagagala ko kayong makilala, nasaan si Amaya? Nasaan ang aking anak? Narinig niyo siya. Siya si Dalang, ang Iloy ni Amaya. Maaari bang malaman kung saan namin siya matatagpuan? Tayo na ang gumabay sa kanila, pabalik sa ating banwa. Tayo na. Hara, kailangan niyo magpasya agad pagkat nangaganib tayo sa inyong mga nasasakupan. Paano ko maibabalik ang dating kalusugan ng dato kung ang babaylan na ang nagwika na hindi na siya maaaring gumaling pa? Ang mga mabaylan ay maalam din sa itim na kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, maaari nila mapagaling at maibalik ang dungan ni Dato Pulahan upang manatiling tagapangalaga ninyo. Kung gayon, Abueg, ipinangangako ko na gagawin ko ang lahat upang maibalik ang dating kalusugan ng dato. At yan ay mangyayari bago muling bumilog ang buwan. Kaya hindi kayo maaaring makaalis sa pood na ito sapagkat ako lamang ang tanging makakagawa ng paraan upang maibalik ang buhay ng dato. At bilang kapalit, kailangan pangalagaan ninyo ako laban sa mga nagbabanta sa aking buhay! Apoy, naghihintay nilang pasya ang ating mga kasama. Pagbigyan ng hiling ng Hara! Paslangin ang lahat na nagbabanta sa kanya! Tayo na, Hara! Sungil? Anong nagaganap? Bakit tipon-tipon ang lahat dito? May nais na ipahayag ang kanilang pinuno sa lahat. Labis akong nagagalak at naparito kayo. Nais kong ipabatid sa inyo na sa simula sa araw na ito, ako'y magbibitiw sa aking tungkulin bilang pinuno ninyo. Ito'y nararapat sapagkat batid kong ako'y nawala na ng kabutihang asal na mamuno sa inyo na ako'y natuksong makipagsabuatan sa mga kaaway. Masagip ko lamang ang aking anak. Isang maling pagpapasya na hindi nararapat gawin ng isang pinuno. Isang maling pagpapasya na nagbuwis ng buhay ng aking anak at nagdala sa akin ng labis-labis na kahiyan. Ngunit Ginoong Pusaka, kung magbibitiw ka bilang kanilang pinuno, sinong papalit sa iyo? Siya ay kilala na ninyo sapagkat siya ay ginagalang na rin ninyo. Siya ay kaisa na rin natin, hindi man kadugo, ngunit sa diwa. At siya ay isa ring baganing katulad ko. At nananiwala akong ipagtatanggol niya tayo sa ating mga kaaway. Siya ay babae, ngunit higit pa sa lalaking kanyang kaisugan. At siya ay nararapat. Siya si Amaya. Amaya, totoo ba ang aming narinig? Tinatanggap mo na ang paghirang ni Pusaka? Oo, binayaan. Tinatanggap ko ang inaalok nila sa akin. Tinatanggap ko ang tungkulin ko dito. At magmula sa araw na to, ako na ang mamumuno sa banwang ito. Mabuhay si Amaya! Mabuhay! Ang pinuno ng banwa! Mabuhay! Mag-ingat kayo. Maraming patibong dito. Salamat. Tiyak ako magugulat si Amaya sa ating pagdating Dalang. Hindi ko na nga mapigilan ang aking galak pagkat pakiramdam ko ilang saglit na lamang ay mayayakap ko ng muli ang aking anak. Dalang hindi niyo lamang siya mahiyayakap. Tinitig ako sa inyo habang buhay na rin siya makakapiling. Doon sa banwa ng aking Iloy. Doon tayo magsisimula muli ni Amaya. Kaya't dalian na natin pagkat nais ko nang ibalita ito sa aking anak. Baba. Ano ang ikinababahala niyo, Hara? Sapagkat dama ko ang galit ng tagapuod sa akin na hindi ko maunawaan sapagkat ginawa ko lamang ang tama. Si Asinas at si Lingayan ay kapwa hadlang sa aking pamunuan at sila ay mga taksil na nakikipagtulungan sa mga kaaway. Kaya bakit sa akin nagagalit ang mga nasasakupan ko? Mahal na Hara,
Nagtagumpay ba kayo sa aking iniatas na tungkulin sa inyo? Ang mga nagtangka sa amin ay napatahimik na naming lahat. Sila ngayon ay tinatangisan na ng kanilang mga mahal sa buhay. Wala na rin kayong dapat ikabahala, mahal na Hara. Pagkatiyak kung wala na sino mang magtatangkapan lumaban sa inyo sa mga tagapod. Ngayon ay makakatulog na ako ng mahimbing. Sapagkat batid ng mga tagapuod na hindi ako magdadalawang isip na sila'y parusahang lahat kung sakaling sila ay tumalikod sa akin. Ang tabang na ito ay sagisag ng isang bagani. Ngunit ito rin ang kumakatawan sa ating banwa. Naway manatiling nangunguna sa iyong isip ang ating banwa upang makagawa ka ng tama. Ngayon, isa ka ng ganap na baganing pinuno ng buong banwa ng mga lumad. Mabuhay si Amaya! Mabuhay! Mabuhay ang bagong pinuno ng banwa! Mabuhay! Bagani? Upo! Iloy! Bagani, nagbalik ka. Pagkat hindi ko kakayaning mawala sa paligid ng aking tanat mo. Si Pulahan, nasaan ang aking bana? Binalik na namin siya sa silid kung saan binabantayan na siyang muli ng baliw na babaylan. Daghang salamat. Makakaalis ka na, Abueg. Naasahan naming tutuparin mo ang pangako mo ukol sa aming dato. Dahil sa sandaling bumilog muli ang buwan at siya ay hindi pa nagkakamalay, hindi kami papipigil sa inyo. Lilisanin namin ang iyong pod. Bahala kang ipagtanggol ang sarili mo. Tila malungkot ang aking ikalawang anak. Ikalawang anak? Ikaw ang aking ikalawang anak, Binayaan. Kaya't huwag ka nang malungkot. Nandito na ang iyong Iloy. Nang ako ay makaligtas at makatakas mula sa aming pood, dinala ako ng aking babagorang sa banwang pinanggalingan ng aking Iloy. Doon nakita ko sina Dalaang, sina Marikit, sina Mantal, at iba pa. Kung gayon ligtas si Marikit? Ligtas sila, Amaya. Ngunit sa kanila ko rin natuklasan na pinatay rin pala nilamitan ng aking Iloy. Ang Hara? Patay na ang Hara? Wala na ang aming Iloy. At kagagawa nito nilamitan. Payapain ang iyong sarili, Panong. Kahit pa paano nakaganti tayo sa kanila. Paano nakaganti? Mag-isa ako sumalakay sa ating pood. Kung saan malaba ako nasugatan ang asawang dato nilamitan. Iwan niyo muna ako sa aking bana. Magsilabas kayo. Labas. Ilabas niyo siya! Nais ng iyong mga santig na ika'y aking pagalingin.
Subalit batid ko kung ano ang magaganap kung sakaling ikaw ay magkising muli. Gagamitin mo ang iyong pagkalalaki upang makataas sa akin. At hindi ko mapapayagan yun. Sapagkat akong naghirap na makamit ang puod na ito. At ito ay mananatiling hawak ko, anuman ang maging kapalit. Kaya hahayaan ko na lamang na ikaw ay magdusa hanggang sa ikaw ay mamatay. Ito ang mga naganap sa akin na ako'y mawalay sa inyo, Amaya. Nalulungkot ako. Bagamat naligtas ko ang ilang mga babaylan at mga bihag, hindi ko nadala sa aming banwa si Asinas. Hindi ko rin naligtas si Dayaw. Ngunit nandito si Paratawag. Inaakala kong ligtas rin si Dayaw. Amaya. Si Dayaw. Ang anak na pusaka na si Dayaw ay pumanaw na. Pusaka. Ikinalulungkot ko ang mga naganap. Tanggapin niyo ang aking pakikiramay. Maaari bang malaman anong nangyari kay Dayaw? Pagpaumainin mo, Ginoo. Ngunit ayaw ko lang pag-usapan pa. At kung inyong marapatin, iwan ko na kayo. Maaari na kayong magbalik sa silid. Tayo na, Uray. Hinihingi ko na itigil niyo na ang paggagamot kay Pulahan. Susundin niyo ang aking inutos. Ngunit kapag magtanong ang kanyang mga sandig, ipabatid mo sa kanila na pinagpapatuloy niyo ang paggagamot sa kanilang dato. Ibig ba ng diwata ng lupa na kami ay magsinungaling? Kapag tumutol kayo, gagawa ako ng suplong laban sa inyo upang kayo sumunod na kay Asina sa sulad. Inaakala ba ng diwata ng lupa na ako ay natatakot pumaron sa sulad? Napupuno na ako sa'yo, baliw na babaylan. Kapag hindi ako nakapagpigil, Patawarin niyo na po si Uday Hara. Hindi niya batid ang kanyang sinasabi. Tayo na, Uday. Tayo na. Hara, kung ipapatigil niyo ang pagpapagamot sa inyong bana, paano niyo matutupad ang inyong mga pangako sa kanyang mga sandig? bukas, ipatawag mo ang mga sandig ni Pulahan, maliban kay Abwek. Ipabatid mo sa kanila na nais ko silang makausap ng sarilinan. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa ni Dayaw na kitlin ang sarili niyang buhay matiyak lamang ang iyong kaligtasan, Amaya. Humahanga ako sa kanya. Isa siyang tunay na ginoo at kaibigan. Pagani, may nais sana akong sambitin sa'yo. Ano yan, Amaya? Tungkol ito sa iyong Iloy. Bago ako lumusob mag-isa sa ating puon, batid ko na pumanaw ang iyong Iloy. Hindi ko yung sinambit sa'yo sapagkat natatakot ako na sa galit mo'y lumusob ka kay Lamitan. Yun ang ayaw kong maganap. Kahit patawarin mo kung ako'y naglihim sa'yo. Mama, hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Ang mahalaga ngayon ay muli tayo ipinagtagpo upang ituloy natin ang pakikisa natin laban kay Lamitan. Kaya sa sandali magliwanag muli, nais kong isama kayong lahat sa banwa ng aking Iloy upang doon tayo ay magkuta. At pagdating natin doon, maaari nating pag-usapan ang susunod natin hakbang laban kay Lamitan. Ngunit Pagani, hindi ako makakasama sa'yo. Bakit, Amaya? Hindi ba tayo nagkakaisa? Hindi mo na ba ako iniibig? Baka tayo masumama sa akin?
Pagkatapos na mag-usap ni Bagani at ni Amaya, ay hihingi ako ng panahon sa aking anak upang kami makapag-usap. Pagkat si Binayaan, meron ba siyang naging kasintahan sa pood na ito? Walang naging kasintahan si Binayaan. Tanging si Ginoong Bagani lamang ang kanyang naging bana noon. Magtapat ka sa akin. Ikaw ba'y nagdadalang tao? Ibuka mo ang iyong bibig at ikaw ay huminga upang aking mapakiramdaman kung ano ang dahilan ng iyong dinaramdam. Nauunawaan ko kung bakit mo tinanggap ang katungkulang inatasan sa'yo. Ngunit Amaya, kailangan kita sa aking tabi. Kahit nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa ako sa'yo, pag-isipan mo muna ito. Si Abueg ay nagsadya sa akin upang humingi ng mga bulawan bilang inyong gantimpala. Ngunit wala ibinahagi sa aming bulawan si Abueg, Hara. Tila galit ang mga lumisang sandig ng dato. Na siyang ibig ko maganap. Nang sa ganon, lahat sila'y mag-away-away upang higit na mabilis ko silang mahawakan. Batid ko na alang-alang sa akin ay hindi ako bibiguin ng aking buwan. Iloy, hindi ko sila maaaring iwan sapagkat kailangan nila ako. Ako'y kumakatig sa iyong pasya. Dagang salamat sa iyo, Iloy. May isa pang dahilan, kaya't ako'y kumakatig sa iyong pasya. Si Binayaan, malakas ang aking kutob ng iyong kapatid ay nagdadalang tao. Ikaw ay isa ng ganap na babae, Bai, dahil dinadala mo ngayon sa iyong sinapupunan ng isang sanggol.